Bayan, bago pa maganap ang tensyon sa Senado kagabi, dumating na pasado alas 7 ng gabi rin yun ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan opisyal lamang tinanggap ito ng Secretary General ng Senado. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Live, Vel. Laisel, sinabi ni House Secretary General Cheloy Garafil na matagumpay at maayos na naihatid ang articles of impeachment sa Senado kagabi. Kasunod ito ng tensyon na nangyari sa Senado. 7:22 p.m. nang itransmit ang 27 furnished copies ng Articles of Impeachment sa pamamagitan ni Senate Secretary Dong Mendoza. Ilang minuto lamang bago maganap ang kaguluhan sa Senado. Sa kabila rin ng umiinit na sitwasyong politikal kaugnay ng proseso, iginiit ni Garafil na nananatiling nakabatay ang House Secretariat sa mandalo ng konstitusyon at sa kanilang institusyonal na tungkulin. Nagpasalamat naman si Garafil sa lahat ng personnel at partner agencies na tumulong para matiyak ang maayos at ligtas na pagpasa ng Articles of Impeachment sa Senado. Pagkatapos ito, inaasahang magko-convene ng Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Samantala, nagbigay naman ng komento si dating senadora at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima patungkol sa kaguluhan na nangyari sa Senado kagabi. Sa isang social media post, iminungkahi ni De Lima na sumuko na sana si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga otoridad. Hangad din niya ang kaligtasan ng mga nasa Senado. Ayon naman kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno, sa kabila ng tensyon, dapat manaig ang batas, kaligtasan at paggalang sa proseso. Pinuri rin niya ang katapangan ng mga mamamahayag na patuloy na naghahatid ng impormasyon sa kabila ng panganib. Laisel, patuloy pa nating sinusubukan na makuna ng panig si Representative Leandro Leviste patungkol sa kanyang reaksyon sa nangyari sa Senado, lalo na't nasa loob pa ng vicinity ng Senado si Senator Loren Legarda na mangyari ang kaguluhan sa Senado kagabi. Balik sa iyo, Laisel. Maraming salamat, Vel Custodio.